Ladies, alam nyo ba na kapag nasa action kayo ng lalaki at ang mga salitang ito ay iyong binibigkas, lalong masasabik ang lalaki sa'yo. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga salita na dapat mong sabihin kapag kayo ng partner mo ay nasa action. Siguradong siya ay mababaliw. Siya ay sobrang maging sabik na sabik sa iyo. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so, eto ating alamin. At number 1, eto yung kakagigil ka kapag sinabi mo sa lalaki, nako, medyo talagang mag-iiba ang kanyang pakiramdam. Habang sinasabi mo yung salita na yan, yung gigil na salita na yan, yung mukha mo ay talagang mapanukso. Okay? Dapat sabay yan. Yung mapanukso mong itsura, yung salita na yan, naku, sobrang manggigigil ang lalaki sa iyo. Talagang hindi kanyan lulubayan. So ayan, ang salita na yan ay napaka-effective yan. Kapag gusto mo na ang lalaki ay talagang pagbibigyan ka at dadalhin ka sa langit. Okay? So ayan po, ang number 1. Number 2, ito yung get it on. Or sa Tagalog or sa atin, ay angkinin mo ako. Ganon yon. Mas maganda kapag sinabi mo sa ating wika, angkinin mo ako. Okay? Alam mo, kapag yung mga salita na yan ay narinig ng lalaki mula sa iyo, naku, automatic yan. Talagang biglang magigising ang kanyang diwa, ang kanyang pagkatao ay biglang mabubuhay. Lalong-lalo na yung si Junjun, naku po, magpupumiglas na yan sa mga ganyang pananalita pa lang, nako, iba na ang dating sa lalaki. Kasi alam mo, yung mga salita na ganyan, alam mo na talaga kung ano ang ibig sabihin yan, kung saan patungo ang mga maaring mangyari sa inyong dalawa. Wala namang ibang pupuntahan yan, kundi yun na po, di ba? Yung gustong-gusto natin, yung ating paboritong ginagawa. Ito ay sa mga gawain ng mga mag-partner, okay? So, ayan po, ang number 2. Number 3, ito yung come in. Or, ito na naman sa ating salita, ipasok mo na. Wow! Alam mo, yung mga ganyang talagang nakakagigil at sobrang nakaka-L na mga salita, ang mga ganyan. Naku, kapag narinig ng lalaki yan mula sa iyo, yung mga pagbigkas mo pa lang sa salita na yan, nako, siguradong sobrang gigil, sobrang pananabik ang nararamdaman ng lalaki sa kanyang katawan. Talagang kapag sinabi mo yan, masunurin siya at talagang doon na. Talagang pagbibigyan ka na sa iyong mga kagustuhan. Ibibigay niya lahat kung ano man yung kaya niyang ibigay para maging masaya ang iyong pagtatagpo, di ba? So ayan po, ang number 3. Number 4, ito yung dako. Sa Tagalog or Filipino, ito yung ang laki. Kapag nabigkas mo ang mga salitang yan, nako, sobrang gaganahan ang lalaki dyan. Kasi alam niya na mag-e-enjoy ka kasi yung mga sinabi mong ang laki. Nako, talagang musika sa tenga ng lalaki yan. Alam mo, yung mga ganyang pagpupuri mo sa lalaki, lalong-lalo na pagdating sa kanyang junjun, ego booster yan. Talagang nakakalalaki yan sa isang lalaki. At kung ganyang pagpupuri ang sinabi mo sa kanya, naku, siguradong tuwang-tuwa yan. Mas lalo siyang sabik at gigil sa iyo. Okay? Kasi alam niya na, wow, talagang naibibigay niya ang kaligayahan sa iyo. Okay? So, ayan po, ang number 4. Number 5, ito yung bato. Ano ba ang meron sa bato? Eh di,
Ang tigas, 'di ba? Yan, yan po hindi kasi natin masabi yung mga ibang mga salita kasi maraming bawal, okey? So ayan po, kapag sinabi mo yang ang tigas, 'di ba? Naku, isa ulit yan sa mga salita na inaantayan ng lalaki kasi talagang kapag sinabi mo yan, feeling niya ay lalaking-lalaki. Ang isa sa inaasam ng lalaki, yung maibigay, yung si Junjun sa ganiyang sitwasyon, 'di ba? Na si Junjun ay talaga namang sintigas, gano'n talaga. Kaya kapag nababanggit mo at nasasabi mo ang salitang 'yan, naku, sobrang mababaliw ang lalaki sa iyo. Sobrang mas lalo siyang sabik na sabik sa iyo, okey? Pag-iigihan niya 'yan, mas gagalingan pa niya, okey? So ayan po, ang number 5. Number 6, eto yung ang galing mo. Wow! Naku, isa yan sa mga pagpupuri sa mga ganyang gawain na inaantay ng lalaki. Alam mo ang lalaki gusto niya na sinasabi mo yung totoo. Gusto niya ring malaman kung ano ba ang performance niya, kung okay ba ang mga ginagawa niya, kung nasisiyahan ka ba sa mga nangyayari sa inyo. Kaya kapag sinabi mo ang mga katagang yan, yung, wow, ang galing-galing mo, naku, sobrang tuwa niyan kasi mas tumataas ulit yung kanyang pride. Talagang yan ay isang ego boost. Ang mga lalaki kasi, di ba, matataas ang ego ng mga yan at isa yan sa nagpapakain sa kanyang ego yung mga papuri na ganyan. So mas nagiging feeling niya na sobrang machong-macho siya kapag yan ang mga sinasabi mo sa kanya. So ayan po, ang number 6. Number 7, ito yung fatso, ang taba. Oh, di ba? Yan po. Kapag sinabi mo ulit yung mga salita na yan sa partner mong lalaki, nako, isang papuri ulit yan. At syempre, patungkol yan ulit sa kanyang pagkamacho, sa kanyang pagkalalaki. At syempre, sino ba naman ang hindi matutuwa kapag sinabi mo yan? Kasi syempre, alam niya na yung bagay na yan ang talagang nagpapaligaya sa isang babae. Kaya kapag yan po ay talagang sintigas at sinlaki at sintaba, o di ba? Mga ganyan mga papuri. Nako, sobra-sobrang ligaya ng lalaki at talagang ramdam na ramdam niya na siya ay lalaking-lalaki, machong-macho. Ganun po yun. So ayan po, ang number 7. Number 8, ito yung ganyan, ganyan, diyan. Yung mga salita na yan, akala mo sa ordinaryong gawain, wala lang yan. Pero doon, kapag nasa gitna kayo ng action, tapos yung mga salita na yan ay naririnig ng lalaki, nako, sobrang kabaliwan ang kanyang mararamdaman. Mas lalo siyang sabik na sabik sa mga ganyang salita, di ba? So ayan po, ang number 8. Number 9, ito yung faster or bilisan mo, bilisan mo. Yan, alam mo, talagang yung mga salita na yan sa isang ganong pagkakataon ay talagang normal yan na naririnig. At normal yan na kusang lumalabas sa mga binibitawang salita ng isang babae kapag nasa ganyang action. Okay, so kapag narinig ng lalaki yan, isang salita na sobrang nakakatuwa at sobrang gustong-gusto niyang marinig ang mga ganyan. Siyempre alam niya kung ano yung gagawin niya. Yung mga ganyang salita ay talagang, wow, ito ang gusto ng partner ko. So, gagawin niya. Mas gagalingan pa niya kung ano man yung pwede niyang idagdag doon sa ganyang mga ipinapagawa mo. Okay? So, ayan po, ang number 9. Number 10, ito, yung malapit na ako. Yan na po. Yung talagang gusto nyong mangyari. At yan din yung inaantayin ng lalaki. Yung maabot ng kanyang partner na babae. Yung kaligayahan. Yung rurok ng kasiyahan na dapat naman ay ma-experience ng babae at sa inyong dalawa. Okay? So kapag ganyan na to, mas gagalingan niya para tuloy-tuloy-tuloy na yung pag-abot mo sa iyong mga pangarap doon sa iyong happiness. Okay? So, ayan po, ang number 10. So, ayan po ang ilan sa napakaraming mga pananalita na maaari mong sabihin sa lalaki para siya ay mababaliw
sa kanyang pagkasabik sa iyo kapag kayo ay nasa action. Okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.